Bago ang lahat, luma muna. Nang masama si Jaylen Brown sa trade rumors na open ang Boston na i-trade ang kanilang core players bukod kay Jason Tatum, biglang nagkaroon ng injury si Jaylen Brown na operahan pa sa kanang tuhod at expected makakabalik si Brown kapag dumating yung training camp sa September. Na after naman ang operasyon ni Brown, biglang sinabi ni Sham na hindi naman iti-trade ng Celtics si Jaylen Brown at nandun din yung risk na kunin siya sa trade dahil sa big contract at hindi rin alam kung gaano ka-healthy siya pagdating next season. Ang pinoproblema kasi ng Celtics at kahit nung ibang teams naman, hindi yung tax kundi yung restriction. Base kay Sham, gusto ng Celtics na tanggalin ang kontrata ni Porzingis dahil sa injury niya at yung nasa $30 million pa plus Sam Hauser na nasa 10 million din. Kapag nawala yung dalawang kontrata na yon, above agad sila sa tax apron at sa restriction. Hindi na nila kailangang i-trade si Derek White, Holiday at si Jaylen Brown. Expiring contract na rin yung kay Porzingis. So mag-iintay sila ng 1 taon para mawala yung kontrata na yon kung hindi siya mati-trade. Si Austin Reeves naman, bigla na lang sumulpot din sa trade rumors after ng lackluster performance sa playoffs. Bukod pa daw ng rason ng kontrata niya, kinukonsider din ng Lakers si Austin Reeves at i-trade sa Memphis kapalit ni Jaren Jackson Jr. na expiring contract din at nag-iintay ng extension. Nasa price range ng Lakers si Jaren Jackson Jr. Ito pa nga yung nakakapagtaka doon Mas malaki ang makukuha ang kontrata ni Austin Reeves kapag pumirma siya next year kumpara kay Jaren Jackson. Sa last 2 season, meron siyang average na 22 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 block per game. 48% sa field at 37% si Triple J. Naging 2-time All-Star, Defensive Player of the Year pa. Yung price range ng kontrata niya, dahil nga hindi siya nasama sa All-NBA team, babagsak ang kontratang posibleng makuha ni Triple J. 146 million sa loob ng 4 na taon. Nasa ratio ng $36 million per year. Dahil hindi nasama si Jaren Jackson sa All-NBA team, na miss out niya yung pagkakataon na magkaroon ng nasa range ng $219 to $290 million na kontrata. Si Austin Reeves, kapag hindi pumirma ngayon taon at sa susunod na taon pa siya pipirma, makakakuha siya ng at least $40 million per year. Based pa sa report na yun, ang ipapalit lang ng Lakers para kay Austin Reeves isang All-Star player, si Triple J, 2-time All-Star. Ang big man na kinukunik sa LA kasi dati pa si Daniel Gafford na gustong kapalit si Reeves ng Dallas bilang replacement din kay Kyrie bago bumalik. Naging point guard naman si Reeves sa LA, nag-average siya ng 20 and 10, sapat na yon para makasurvive ang Dallas habang walang Kyrie until February. Kaso nga doon, ang iniisip ng Dallas baka mag-backfire ulit kapag nakipag-trade sila sa Lakers. Si Anthony Davis nga hindi pa sigurado makakapag-stay sa Dallas, baka i-trade din siya pagdating ng free agency. Yung ibang big man naman ngayon na available pa, unti-unti nang pinapipirma ng kontrata ng kanilang mga team tulad ni Steven Adams sa Houston Rockets. Hindi naman Luka type big man si Steven Adams, si Triple J, another center na Luka type. Rebounder, shot blocker, shooter sa labas, lob receiver at perimeter defender. Hindi naman basta-basta big man ang hinahanap ng LA kundi yung babagay na kasama ni Luka katulad na nangyari sa Dallas. Kapag si Triple J ang kinuha ng Lakers via trade, parang binalik nila yung presence ni Anthony Davis na mas healthy lang ng konti kumpara kay AD at mas mababa yung kontrata, nasa $23 million. Nasa 2 player o 3 ang pwedeng ipalit ng Lakers doon, kasama si Dalton at isang first rounder. Pwede pang ma-retain ng Lakers si Triple J gamit ang extension na nasa $30 to $36 million per year. Hindi sila gaano lalagpas sa tax. Ang Memphis hindi pa kasi nag-aalala sa tax apron nila. 70 million above pa until second tax. Yun lang ang malaking sagabal sa Lakers kung paano nila mapapapayag ang Memphis na i-trade si Triple J. Hindi naman siya sagabal pa sa tax apron ng Memphis.